Taong 1996. Isang gabi ng saya at kasiyahan para sa iba, ngunit isang gabing puno ng kalungkutan at paghihirap para kay Nilda, ang ina ni Valen. Ang prom ng kanyang anak na si Mia ay isang pangarap para sa karamihan ng mga kabataan. Ngunit para kay Nilda at sa kanyang pamilya, ito ay isang gabi ng hindi malilimutang takot at mag-iiwan ng malalim na sugat na magiging sanhi ng matinding pagkabigo. Nawala si Valen, ang 15 taong gulang na anak na may epilepsya. Ang batang naglalakad sa dilim ng gabi, hindi alam ang kanyang tadhana, ay biglang nawala sa piling ng mga mahal sa buhay na handang gawin ang lahat upang siya ay makita at makuhang muli. Ngunit ang takot na kanilang nadama ay magdudulot sa kanila ng isang mas malupit na katotohanan. Ang dalaga ay magiging biktima ng isang kalupitan mula sa matinding pagnanasa ng mga makasariling nilalang na handang maghasik ng takot at paghihirap. Pero bago natin simulan ang kwento, kung mahilig ka sa mga istorya ng misteryo, trahedya at totoong krimen, siguraduhing mag-subscribe ka na dito sa aking channel. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video at paki-comment na rin sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Si Valen Lanestosa, bagamat may sakit at kakaibang kondisyon, ay may mga pangarap na nagbigay gabay sa kanyang buhay. Pinanganak siya sa isang payak na pamilya sa Laurel, Batangas. Ngunit may mga gabay at pagmamahal mula sa kanyang ina at pamilya. Siya ay nagpatuloy ng pag-aaral sa Dueñas General Comprehensive High School sa Iloilo. Kilala sa kanyang kabutihang loob at maaasahang personalidad, si Valen ay lumaking masayahing anak at mabuting kapatid. Sa kabila ng kanyang kalagayan, patuloy niyang pinili ang magpursigi sa buhay. Sa kabila ng mga takot at alinlangan, siya ay nagpatuloy sa buhay. Ngunit noong gabi ng prom ng kanyang kapatid na si Mia, isang masamang pangyayari ang nagbago sa kanyang tadhana. Sa pagkakataon na iyon, tinarget si Valen ng mga hindi inaasahang salarin, ang kanyang ninong na tumayo na rin na parang pangalawang ama na si Joaquin, kasama ang mga kaibigang sina Texon at Morales. Sa gabi ng kasiyahan sa kanilang paaralan dulot ng taunang prom, isang madilim na plano ang bumangon. Ang orihinal na plano ng tatlong kalalakihan ay kidnapin si Mia at gawan ng hindi maganda. Ngunit hindi nila ito nagawa sa kadahilanang hindi sila makakuha ng tamang tiempo na masolo ang dalaga, dahil na rin sa mga kaibigan nitong kasama sa prom. Para hindi masayang ang plano ng tatlo, pinili nilang paglaruan ang buhay ng mas batang dalaga na si Valen. Habang nagkakasiyahan ang mga kabataan at guro sa paaralan, nakakuha ng tiyempo si Joaquin nang makita nito na mag-isa si Valen na lumilibot sa paligid. Dito nagkaroon ng oras na lapitan at kausapin ang inaanak na dalaga. Sa una ay tila normal lang ang lahat dahil sa parang ama na rin ang turing ni Valen sa ninong niyang si Joaquin. Ngunit sa unti-unting pag-usad ng segundo at papalalim ng gabi ay nag-iiba na rin ang ihip ng hangin. Sa tulong ng dalawang pangkasamang palalakihan ni Joaquin, ay na-orner nila si Valen na wala nang nagawa kundi ang ipaubaya ang sarili, dala na rin ng takot. Agad na dinala si Valen sa isang abandonadong silid at doon ginawa ang kahalayan. Salitan na ginahasa ni Joaquin at Texon ang dalaga, samantalang nagsilbing lookout naman si Morales. Dahil na rin sa naramdamang hirap ni Valen sa mga oras na iyon, ay inatake pa ito ng epileptic seizure habang patuloy na ginagawa ng hindi makataong pananamantala.
Nang maramdaman ng mga salarin na nanghihina na ang dalaga at para na rin ikubli ang krimeng nagawa, ay napagdesisyonan nilang itapon ang katawan ni Valen sa isang balon na nakatago sa abandonadong silid sa likod ng paaralan. Matapos ang gabi ng prom, nang makauwi sa kanilang tahanan si Mia, doon napansin ng inang si Nilda ang pagkawala ni Valen. Ang mag-ina ay hindi mapakali sa mga oras na iyon dahil ang huling paalam ni Valen ay sa paaralan ang punta nito para silipin ang naganap na prom ng kanyang nakakatandang kapatid. Naghanap sila sa kanilang barangay at paaralan maging sa mga kalapit na lugar, ngunit wala silang makitang bakas ni Valen. Sa mga oras na iyon, puno ng agam-agam ang pamilya sa kung ano ang sinapit ng dalaga. Maraming katanungan ang nasa isip ng inang si Nilda. Ngunit wala silang natagpuang sagot. Ang mga araw na nagdaan ay puno ng takot at pag-aalala sa pamilya ni Valen. Si Nilda at Mia, ang ina at kapatid na naghanap sa bawat sulok, ay naglakbay sa kalapit bayan. Ngunit wala silang makitang bakas ni Valen. Hanggang sa isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay liwanag sa kanilang madilim na gabi. Isang araw, 2 estudyante ang naglalakad sa bandang likuran ng kanilang paaralan para magtago at palihim na magyosi. Habang nagyoyosi ang dalawa ay naramdaman at naamoy nila ang isang masangsang na amoy mula sa isang abandonadong silid. Paglapit nila sa nasabing silid ay nagduda ang dalawa na may nangyaring masama dito. Dahil sa kanilang kabang na dama, agad nilang iniulat ang kanilang natuklasan sa kanilang guro na si Esther. Sa tulong ng gurong si Esther, natagpuan ang katawan ni Valen sa isang balon sa loob ng abandonadong silid. Isang katawan na puno ng sakit at pighati. Isang autopsy ang nagsabi ng isang malupit na katotohanan. Si Valen ay ginahasa ng hindi lamang isa, kundi isang grupo ng kalalakihan. Pagkatapos siyang gahasain, ay inihulog siya ng buhay sa nasabing balon na nagresulta sa kanyang kamatayan dulot ng asphyxiation o kakulangan ng hangin. Dahil sa mga detalyeng lumitaw, nagsimulang magsaliksik ang mga otoridad at ang mga saksi sa krimen. Isang balut vendor ang tumungo sa istasyon ng pulisya at nagsiwalat ng mga detalye. Ayon sa kanya, noong gabi ng prom kung kailan nawala si Valen, habang siya ay naglalakad pa uwi matapos magbenta ng balut, narinig niyang may mga lalaki na nagsalita at lumabas mula sa lugar ng krimen, ang tinukoy na abandonadong silid. Dahil sa takot, hindi siya agad gumilos. Ngunit nakita niyang lumabas ang grupo ng mga kalalakihan mula sa nasabing lugar. At dito namukaan niya ang 3 lalaking sila Joaquin, Texon, at Morales. Ang mga piraso ng kwintas ni Valen ay natagpuan malapit sa abandonadong silid. Samantala, sa backstage ng paaralan ng dalaga, natagpuan ang isang tuwalya na pag-aari ni Eloy Joaquin, ang ninong na hindi inasahan ng pamilya ni Valen na magiging bahagi ng trahedya. Lahat ng ebidensyang ito ay nagsanib upang kumpirmahin ang mga akusasyon laban sa 3 suspek. Si Morales na nagdesisyon na magsalita ay nagsiwalat ng buong katotohanan. Si Joaquin at Texon ang mga utak ng masalimuot na plano. Ayon sa kanya, ang tunay na target sa orihinal na plano ay si Mia. Ngunit nang hindi nila ito magawang kidnapin, si Valen na ang naging biktima. Si Morales ay nakatulong lamang sa plano, ngunit hindi siya nagpatuloy sa panghahalay kay Valen. Dagdag pa ni Morales, kitang-kita nito kung paano humingi ng tulong si Valen, lalo na sa panahong inatake na ito ng epileptic seizure. Na siya raw ay nanlumo at nanalangin na lang nang hindi tinulungan ni Joaquin ang dalaga, bagkus ay hindi raw ito nagpakita ng awa sa kanyang inaanak. At matapos ang insidente, sina Texon at Joaquin ang nagdala kay Valen sa abandonadong silid at doon itinapon ang katawan ng dalaga sa balon para ikubli ang krimen.
Ilang araw ang makalipas, sa pamamagitan ng warrant of arrest, ay nahuli sina Joaquin at Texon. Samantala si Morales ay inimbitahan rin ng otoridad. Sa hukuman, tinukoy ni Honorable Judge John Lester Tan ang kasalanan ni Joaquin at Texon. Ang kanilang ginawa ay isang special complex crime of rape with homicide, isang kasong hindi kayang masukat ang kalupitan. Ayon sa batas, ang mga elemento ng kasong ito ay kumpleto. Si Valen ay ginahasa sa pamamagitan ng puwersa at banta at siya ay pinatay ng mga salarin sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang katawan sa balon. Ang parusa na ibinigay sa mga pangunahing salarin na sina Joaquin at Texon ay reklusyon perpetua, isang habambuhay na pagkakabilanggo ng walang posibilidad ng parol. Samantala, si Morales, na kinilala bilang isang kasabwat, ay inatawan ng mas magaan na parusa, attempted rape. Sa kabila ng kanyang pag-amin, hindi siya direktang nakilahok sa panggagahasa at siya lamang ay nakisangkot sa plano ng mga pangunahing salarin. Ngunit sa kabila ng hatol ng hukuman, maraming katanungan ang nananatili. Bakit ang mga taong malapit kay Valen, ang mga itinuturing na mga tagapagtanggol, ay nagpakita ng ganitong uri ng kasamaan? Paano ba ang isang tao, lalo na ang isang ninong, ay maaaring magtaksil ng ganito sa isang batang babae na tanging tiwala lamang ang mayroon? Isang batang nagdusa sa mga kamay ng mga taong hindi lang nagganulo sa kanya, kundi nagtakda ng isang brutal na kapalaran. Kung may natutunan tayo mula sa kwento ni Valen, ito ay ang halaga ng tiwala, ang pag-iingat sa mga tao sa ating paligid, at ang walang katapusang laban para sa katarungan. Sa huli, sa kabila ng lahat ng sakit at pagluha, natutunan ng pamilya Lanestosa na magpatuloy. Ang kanilang kwento ay isang paalala ng lakas ng loob, ng laban ng mga magulang at mga kapatid na handang ipaglaban ang hustisya para sa mga mahal sa buhay. Si Valen ay naging simbolo ng pagkatalo, ngunit sa kanyang kwento, isang bagong lakas at pag-asa ang lumitaw. Ang kwento ni Valen ay nagbigay liwanag sa mga katanungang ng hustisya, ng kahalagahan ng buhay, at ng lakas na hatid ng bawat pamilya. Ang kanyang pagkamatay ay isang malupit na paalala ng ating tungkulin upang protektahan ang mga inosente. Ang mga salarin, bagamat nahatulan, ay hindi na mababayaran ang sakit na kanilang idinulot. Ngunit ang kanyang kwento, isang kwento ng pagluha at pag-asa, magsisilbing gabay sa mga susunod pang salinlahi. Si Valen Lanestosa ay isang batang hindi nakaligtas sa dilim ng mga taong hindi nararapat sa kanyang tiwala. Ang kanyang kwento, bagamat puno ng sakit, ay magpapaalala sa atin na sa bawat katarungan na ating hinihiling, may mga alaala na magbibigay gabay sa ating paglaban para sa tama. Magandang gabi at maraming salamat sa pakikinig.